Janice Freya Rodriguez, 28 years old, single, no family left, no children, matalino, ilang beses nang nag-disguise, sharp shooter, the best agent, for 3 consecutive years sa department natin. Ayan ang mga dahilan, ba't ikaw ang perfect sa mission na to? Panimula ni Mr. Santos, ang supervisor ni Janice. Sinimulan ko na po ang pag-gather ng ibang information. Nakaisip na rin ako ng paraan. Napatigil siya sa pagsasalita nang maghagis ng folder si Mr. Santos sa lamesa. Kalimutan mo na ang mission na binigay ko sa iyo kahapon. Ito kasi kasuhin mo. Tinuro nito ang envelope at nagtatakang kinuha ni Janice ito. Nagulat siya ng pagbukas niya. Nakita niya ang mukha ng lalaking pilit niyang kinalimutan at binuras sa kanyang buhay. Lorenzo Ranz Andaya, 29 years old, CEO ng Acor. Anak ng 2 kilalang negosyante. Panganay sa 4 na magkakapatid. Kailangan mo akong hanapan ng baho niya. Hindi agad nakasagot si Janice. Nakatitig lamang siya sa litrato ni Ranz at ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang nag-iisang anak na si Luis. Ang tinatago niyang anak, ang bata na bunga ng pagmamahalan nila ni Ranz, 8 taon ang nakalipas. Hindi ko po tinatanggap ang misyon na to. Galing yan sa nakatataas sa atin, Janice. Pareho tayong wala magagawa ngayon. Parehas din tayong matatanggal sa trabaho pag tinanggihan natin yan. Sambit ni Mr. Santos. Kung ganon, aalis na lang po ako sa trabaho ko. Diretsong sagot niya na dahilan kung bakit natawa si Mr. Santos. Ang bilis mo talaga mag-isip, Janice. Kaya paborito kitang agent. Kaya lahat ng pandaraya mo noon, pinagtakpan ko. Hindi ho ako nandaya sa mga misyon ko noon. May mga nagawa lang akong kailangan gawin para maisakatuparan ng mga bagay. Hindi mo ako kailangan pagtakpan noon. Hindi ako humingi ng tulong sa'yo. Ikaw ang nag-offer ng tulong mo at alam nating dalawa na tinanggihan ko yon. Huwag mo akong singilin sa tulong na hindi ko hiningi. Hindi ko kinailangan at kusa mo nalang binigay. Napapalakpak na lamang si Mr. Santos habang tumatawa sa sinabi ni Janice. Yan ang dahilan kung ba't kita paborito, Janice. Matabil ang dila mo. Yan ang gusto ko sa isang agent. Kayang-kaya mong bitbitin ang misyon na to. Sir, with all due respect. Agent Janice, utos ito ng nasa itaas. Alam mo, na kapag tinanggihan mo ito, hawak mo ang pangalan ng department natin. Hindi lang tayong dalawa mawawalan ng trabaho. Maraming madadamay dahil sa isang pagtanggi mo. Kaya sana pag-isipan mo mabuti. Nagmamadali ang head natin na tanggapin mo ang misyon na to. Bibigyan kita na hanggang bukas ng umaga para makapag-isip na mabuti. Paglabas ni Janice sa office, pinagtitinginan siya ng ibang mga agents. Sanay na siya sa mga matang nakatingin sa kanya. Kahit ang mga bulungan, hindi niya na lamang pinapansin. Kahit mabuti ang ilang mga sinasabi sa kanya, wala siyang pakialam. Focus sa trabaho si Janice. Ang atensyon niya ay nahahati lamang sa dalawa. Pag-usapang trabaho, trabaho lang talaga. Pag nasa bahay, isa naman siyang loving mommy ng 7 years old na anak na si Luis. Nagtoothbrush ka na ba, ha? Nakangiting tanong ni Janice nang papalapit sa kanya ang anak na nakasuot na ng pajama. Tumangutango naman ang bata at pinakita ang ngipin nito. Pumalakpak naman si Janice at pinuhat ang anak. Very good. Anong gusto mong snack mamaya? Nakaisip ka na rin ba ng panonoorin natin? Excited niyang tanong at napaisip naman si Luis. Pinagmasdan niya ang kanyang anak at naisip na ang laki na nito ngayon. Proud na proud siya na lumaking malusog ito at masiyahin. At malapit pa rin sa kanya ang anak kahit na lagi siyang wala sa bahay. I want french fries, burger and chicken. Tapos mommy, wag na tayo mag-watch. Magpainta lang tayo, please. Hindi pa ako magkakalat ng art materials ko. Promise po. Napangiti si Janice. Promise yan, ha? Hindi ka magkakalat?
Tumango-tango si Luis sa kanya at pinagbigyan na lamang ni Janice ang anak. Nag-order sila ng pagkain kaya't habang nagpe-paint, sinusubuan niya ng snack ang anak na enjoy sa pagpe-paint. Saglit niyang pinagmasdan si Luis na abalang biniblend ang mga acrylic paints kung saan naalala niya si Ranz na dati pinapanood niya rin sa pagpipinta. Ang pagiging artistic ni Luis nakuha niya sa kanyang ama. Bigla na lamang pumasok sa isipan ni Janice ang gabi na nakipaghiwalay siya sa dating nobyo sa paborito nilang restaurant. Naalala niya ang mga sinabi nito, ang paghingi ng tawad kung meron mang nagawang mali, ang pagluhod at pagmamakaawa sa kanya na huwag siyang nitong iwan. At kahit labag sa kanyang kalooban, wala siyang nagawa kundi iwan na lamang si Ranz. Pinili niya ang kanyang trabaho at ang kaligtasan nito dahil alam niyang kung ipagpapatuloy pa nila ni Ranz ang relasyon, madadamay ang binata sa gulo ng kanyang mundo. Ilang linggo makalipas ng kanilang paghihiwalay, nalaman niyang buntis siya at dinadala niya ang anak nito. Sigurado siya sa sarili na gusto niyang palakihin ang bata at kailangan niya munang umalis sa trabaho hanggang sa manganak siya. Nang maisipan niyang kausapin si Ranz at makipagbalikan, sinabihan niya ito na makipagkita sa restaurant ngunit hindi naman dumating ang lalaki. At kinabukasan, nabalitaan niya na engaged na ito sa iba. Huminga ng malalim si Janice at binuksan ang kanyang cellphone upang tingnan ang file ng mission niya patungkol kay Ranz. Ano bang kinatatakutan mo, Janice? Tanong niya sa sarili. Wala naman akong nararamdaman sa lalaking to. Ilang taon na ang lumipas. Naitago ko ngayong anak ko sa lahat ng katrabaho ko. Kay Ranz pa kaya na isang lalaki lang naman? Napagdesisyonan na ni Janice na tanggapin ang misyon. Kaya kinabukasan, inasikaso niya agad ang pag-alis. Yaya, alam mo naman lahat ng rules dito, di ba? Huwag pong magpapapasok ng iba at kung may nangungulit na kung sino, kontakin mo ko at ang number na nasa ref, dyan mo ako matatawagan. About sa food, nag-restock na rin ako at kung kulang or hindi niyo gusto yung nariyan, may pera dyan sa cabinet. Kung hindi pa sapat yon, sabihan niyo na lang ako, tawagan niyo ako. Kayo na muna bahala sa anak ko ha. Pasensya na rin kung medyo makulit at pasaway. Tumawa si Yaya Minda kay Janice. Hindi naman po siya pasaway, ma'am. Ang totoo nga niya, nag-enjoy po talaga ako pag sinasama niya ako sa pagpipinta niya. Salamat din po sa sahod, ma'am. Natanggap ko na po. Parang sobra naman po yun. Tama lang po yun. Pag may kailangan ka, Yaya Minda, huwag ka mahihiyang magsabi sa akin ha. Ingat po kayong dalawa ni Luis dito. Ngumiti si Yaya Minda sa kanya. Nilapitan ni Janice si Luis na mahimbing ang tulog habang yakap ang paboritong teddy bear nito. Hinalikan niya ang anak sa noo. Good boy ka ha? Babalik din si mommy. Kahit di pa tapos ang mission ko. I'll try na sumilip saglit sa bahay at bibilhan kita ng maraming toys at art materials at magbabanding tayo pagbalik ko. I love you, anak. Inayos niya ang kumot nito at nagpaalam na kay Yaya Minda. Dumiretso si Janice sa isang fine dining restaurant upang ipaliwanag sa kanila ng kanyang timang plano para sa misyon. Bumiyahe si Janice papunta sa apartment na panandalian niyang titirahan. Pinag-aralan niya ang kilos at pananalita ni Ranz sa mga interviews. Simple lamang ang misyon niya, ang hanapin ng mga bagay na maaaring magpabagsak sa isa sa pinakamagaling at pinakamayamang negosyante sa Pilipinas. Nagpasa siya ng online application sa Acor at nakapasa. Nang tawagin para sa interview, nagtungo agad doon si Janice na nakasuot ang formal attire. Habang nakaupo sa pila, pinagmamasdan niya ang litrato ni Ranz sa hallway. Miss? Yes po. This way for the interview. Thank you. Tumayo si Janice at sinundan ng babae. Na-inform ka naman kanina na si Sir Ranz mismo mag-interview. You just need to state your name pagpasok mo, just be professional, respectful, and good luck. Binuksan ng babae ang pinto para kay Janice at pumasok naman siya sa loob kung saan nakita niya agad si Ranz na nakaupo at may tinitignan sa kanyang cellphone. Nakaramdam ng kaba si Janice dahil alam niya na aayawan agad siya nito. Good morning po, sir. Bati niya.
at hindi pa rin nililingon ni Ranz. Heto po yung resume ko. Lumapit si Janice at pinatong ang resume sa lamesa. I'm Janice. Napahinto siya nang tingnan siya ni Ranz. Ilang segundo silang nagkatitigan. Hindi mawari ni Janice kung galit ba ang lalaki o masaya siyang makita dahil nakangisi ito. Binaba ni Ranz ang cellphone at kinuha ang resume ni Janice. Pinagmasdan lamang siya ng babae. Ang matipunong katawan ng lalaki, mahahabang pilik mata, makapal na kilay at ang kakisigan na hanggang ngayon naroon pa rin. Binalik ni Ranz ang resume sa lamesa at may denial sa telepono. Rowena, paalala ko lang huwag kayo magpapapasok ng kung sino-sino. Pagpaparinig niya at tiningnan mula ulo hanggang paa si Janice bago ibaba ang telepono. Pwede ka na umalis. Ina-expect na ni Janice ang paikitungo ni Ranz sa kanya. Kundi lang para sa misyon, hindi naman niya gagawin ito. Lumapit siya kay Ranz at tinaas ito ang kamay sa ere. Napahinto naman si Janice sa paglalakad. Andito lang ako para mag-apply. Well, you're not hired. Pero hindi pa po ako masyado nagpapakilala. Kilala kita. Ex-girlfriend na kita eh. Tumawa si Ranz sa sarili sa sinabi niya. Just leave. We both know. That's the only good thing that you're doing, di ba? At ginawa mo na noon. Ang umalis. Sir Ranz, I know may nakaraan tayo, but I'm here as an applicant. Of course. You're here as an applicant. Ano pa bang gagawin mo rito? Makikipagbalikan? It's been 8 years already, Janice. Yes po, 8 years. At nandito ako para mag-apply ng trabaho. Nakapasa naman ho ako sa screening. So I hope mabigyan ako ng chance for this interview. I said, get out of my office. I don't want to see you again, Janice. Sir, Huwag mong hintay na tawagin ko yung mga gwardya. Mahiya ka naman, Janice. nainis ang babae ngunit alam niyang tama si Ranz. Sino nga ba naman ang gustong makita ang taong nanakit sa kanya noon? Alam niya na hindi tatanggapin ni Ranz ang isang katulad niya. Pero umaasa pa rin siya na sana makaramdam ng awa ang ex niya. Pero bakit magpapakita ng awa si Ranz kung walang awa niya itong iniwan noon? Pakiramdam ni Janice, nasusuffocate siya sa pakikipag-usap sa lalaki. Kailangan niya ng hangin, kaya't nagpaalam na lamang siya at naglakad palapit sa pinto. Nagulat siya nang bigla itong bumukas at pumasok si Lola Carmen, ang makulit at medyo masungit na lola ni Ranz. Nanlaki ang mga mata ni Janice. Yung tauhan mo babae sa labas, pinipigilan akong pumasok kasi may ini-interview ka daw. Mataray na sabi nito ngunit agad na napahinto. Nang napatitig ito kay Janice. Kumunot ang kanyang noo bago lumawak ang ngiti. Hindi napigilan ni Janice ang mga ngiti sa labi dahil sobrang close silang dalawa noon. Janice! Hindi makapaniwalang tanong ni Lola Carmen. Hindi ho. Kamukha niya lang yan, Lola. Pagsisinungaling ni Ranz at palapit sa pinto nang biglang yakapin ni Lola Carmen si Janice. Ikaw nga, Janice. Diyos ko, namiss kita. Ang tagal nating hindi nagkita. Tuwang-tuwa na sabi ni Lola Carmen. Yumakap din pabalik si Janice sa matanda dahil na-miss niya din ito. Nakaisip siya ng idea. Dahil hindi siya makakapasok sa trabaho kung si Ranz ang magdedesisyon. I'm so happy to see you again, Ma'am Carmen. Napahinto si Janice nang pabiro siyang hampasin sa balikat nito. Lola Carmen, ang itawag mo sa akin tulad ng dati. Miss na miss kita, Janice. Pinahanap kita pero wala talaga akong balita sa'yo. Ay mabuti na lamang at ayos ka lang. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya na makita ka ulit, parang anak na kita eh. Damang-dama ni Janice ang emosyon ni Lola Carmen. Na-miss din po kita, Lola Carmen. Ang ganda-ganda mo pa rin ho. Nambola ka pa talaga. Ikaw nga itong napakaganda. Pansin ko may nagbago sa'yo. Lalo kang gumanda. Abay bagay na bagay sa'yo ang buhok mo ngayon. Muli nitong niyakap si Janice at may binulong. Sa totoo lang, nalungkot talaga ako na maghiwalay kayong dalawa. Hindi alam ni Janice kung ano isasagot niya, kaya't ngumiti na lamang siya. Oo nga pala, anong ginagawa mo rito?
bigla ka na lang sumulpot. Dumaan lang po siya. Pagsabat ni Rans, ngunit hindi siya pinansin ni Lola Carmen. Paalis na nga po yan, Lola eh. Magpaalam ka na. Actually, nag-a-apply ho ako ng trabaho. Bilang sekretary ni Rans, hindi makapaniwalang tanong ni Lola Carmen na lalong lumawak ang mga ngiti. Tumango naman si Janice dito. Ibig sabihin ay pwede na kita makita araw-araw at pwede kayo magkabalikan. Biro ni Lola Carmen at awkward na ngumiti si Janice habang si Rans naman naiinis. Hindi mangyayari yan dahil hindi ko naman siya tatanggapin. Tumahimik ka. Ako na ang tatanggap sa'yo, Janice. Lola! Inis na sambit ni Rans at lumapit. Nagulat silang dalawa ni Janice nang humawak si Lola Carmen sa dibdib niya. Nag-aalalang inalalayan ni Janice si Lola Carmen. Ayos ka lang po ba? Ano po nangyayari? Sumasakit talaga ang dibdib ko, Apo, kapag nasistress ako. Ano ba naman ang mali kung tanggapin mo si Janice? Kahit para sa akin lang, Apo. Masaya ako at nakita ko na siya ulit at may makakakwentuhan na ako muli. Masyado ba malaki ang hinihiling ko, Rans? Wala naman akong sinabing magbalikan kayo. Nagbibiro lang naman ako kanina. Opo na nga, Lola. Huwag mo na akong dramahan. Alam ko naman nagpapanggap ka lang na nananakit ang puso mo. Pero sawa na ako sa mapaawang linya mo. Inis na sambit ni Rans at napahawak na lang sa kanyang sentido. Narinig mo ba yon? Hired ka na, Janice. At para sa unang araw, kumain tayo. Sabay tayong kumain ngayon. Diyan sa kalapit na restaurant. Tuwang-tuwa na sambit ni Lola Carmen. Sandali, hindi pa po ako na-interview. Hayaan mo na. Tanggap ka na. Inila siya ni Lola Carmen palabas at sumulya pabalik sa apo na naiinis pa rin. Siguraduhin mo, natatanggapin mo si Janice bilang sekretarya. Kapag nalaman ko na tinanggal mo siya o sinuhulan ng pera para umalis, aalis ako bilang isa sa mga stockholders ng kumpanya mo. Seryosong pagbabanta ni Lola Carmen, kaya napalunok si Rans dahil alam niyang kayang gawin yun ng kanyang lola. Kumain nga at nagkwentuhan ng dalawa ng ilang oras. Damang-dama ni Janice ang pagkasabik sa kanya ni Lola Carmen. Nang matapos ang kanilang kwentuhan, bumalik na siya ng office ni Rans kung saan nag-usap na sila. Ginagawa ko lang to para sa lola ko, hindi para sa'yo. Paglilinaw ni Rans, tumango naman si Janice. Yes po, Sir Rans. Naintindihan ko po. Salamat po at hindi kita. Nabigo mo na ako noon. Huwag mo na ituloy ang sasabihin mo. Natatawang saad ni Rans at may binabang folder sa lamesa. Andiyan lahat ng gawain mo bilang sekretarya ko. Kabisaduhin mo yung mga nandyan. Ayoko ng late ha. Matuto kang mahiya. Hindi na sumagot si Janice dahil iniwan na siya ni Rans sa loob. Pinagmasa ni Janice ang paligid. Tiningnan kung ilan ang CCTV na nasa loob. Hindi niya magalaw ang mga papeles ni Rans dahil doon. Kaya't naisip niya na sa susunod na araw na lamang. Sa ngayon, kailangan niya munang makuha ang tiwala ng lalaki at alam niyang mahihirapan siya. Sa mga sumunod na araw, kinabisado ni Janice sa mga gawain niya, pati ang routine ni Rans. Maaga siyang pumapasok at nagpapalit ng uwi upang gawin ang mga gawain niya dahil masyado yung marami. Batid niyang sinasadya yun ni Rans, batid niyang pinahihirapan siya ng binata at kahit naiinis si Janice, alam niya na wala siyang karapatang magreklamo. Kaya't maingat siya sa kanyang mga kilos at sinasabi dahil naghahanap si Rans ng kanyang pagkakamali. Janice, office. Madiing sambit ni Rans sa telepono at binaba agad ito. Magkaharap ang office ni Janice at Rans. Ngunit lagi namang nakasara ang bintana nito, kaya't hindi niya nakikita ang ginagawa ng lalaki. Nagtungo siya sa opisina ng lalaki at nakitang nakakunot ang noon nito. Sir, kulang na isang page. Walang page 5 ang pinrint mo. Inis na sabi ni Rans kaya nagtaka si Janice. Sir, kompleto po na 10 pages yan. Binilang ko po yun. Saan napunta? Binilang ni Janice sa mga papel at nakitang kulang nga na isang pahina. Pasensya na po, sir. Baka po lumipad o hindi ko napansin. O baka namalikmata lang ako. Mag-print ka na lang ulit. Huwag ka na magsalita. Napalunok sa inis si Janice. Ngunit tumango na lang siya.
Pabalik na siya na office nang makita ang isang pahina sa sahig. Ayun po! Natutuwang sambit niya at tinuro ang papel. Dali-dali niya itong dinampot at inabot kay Rance. Nakaramdam naman ng inis si Rance dahil ang akala niya talaga nalimutan lang mag-print ni Janice. Napahiya tuloy siya kaya't agad nag-isip na ibang dahilan upang pagalitan ng babae. Kita mong marumi na nahulog na sa sahig. Tapos gusto mong gamitin ko pa? Naghihirap na ba tayo sa ink at papel, Janice? Pasensya na po. Magpiprint na lang po ako ulit. Tumalikod na si Janice at bumalik sa kanyang opisina habang nakakuyumang kamao dahil sa inis. Sa isip niya kung ano-ano ang sinasabi niya kay Rance. Pagkatapos niya mag-print, bumalik siya sa office nito. Sir, remind ko lang din po pala yung meeting mo bukas. Bukas, 3 p.m. Alam ko. Hindi ko kailangan ng paalala mo. Nakalagay po kasi sa manual ko na the day before i-remind kita. Yun lang po, salamat po. Tumalikod na si Janice at bumalik na ulit sa office niya. Pinagmamasdan niya ang kilos ni Rance bawat araw. Dahil kailangan na meron siyang ma-report sa kanyang department patungkol sa misyon niya. Pero nahihirapan siya dahil hindi siya makalapit dito. Bago dumating ang lunch, pinatawag na naman ni Rance si Janice. I want beef steak, chicken barbecue and salad. Nilagay ni Rance ang kanyang credit card sa lamesa. Okay po sir, noted po. Kukunin na sana ni Janice ang credit card nang bawiin yun ni Rance. Gusto ko sa Mr. Terrace Eatery. Kumunot ang noo ni Janice dahil may kalayuan ang kainan na yon. Ayoko ng delivery. Hindi sila maingat sa pagkain. Pick it up. Tumango si Janice at lumabas na ng office. Napansin niyang madilim sa labas at mukhang uulan. Kaya't bumalik siya sa sariling opisina upang maghanap ng payong. Pero naiwan niya ito. Ilang minuto pa bago siya huminto sa paghahanap, paglabas niya sa sariling office, nakasalubong niya si Rance. Andito ka pa rin? Naiinis at nagtatakang tanong nito. Hinahanap ko lang po yung payong kumuha kasing uulan. Ulan lang yan. Inis na bulong ng lalaki at nilagpasan siya. Hindi na sumagot si Janice at lumabas na lamang upang mag-order. Nahirapan pa siya dahil wala siyang masakyan, kaya't nilakad niya na lamang papunta sa eatery. Mahaba ang pila kaya't lalo siyang tumagal. Habang naglalakad pabalik, umaambon na. Binilisan niya ang paglalakad, ngunit tuluyan ang bumagsak ang ulan at wala siyang nagawa kundi sumilong muna at nagpatila ng 30 minutes. Wala rin siyang dalang cellphone upang i-contact si Rance upang ipaalam na nagpapatila lamang siya. At kahit umaambon, naglakad na siya pabalik. Hinubad niya ang coat at tinakip sa paper bag ng pagkain upang hindi yun mabasa. Pagbalik niya, dumiretso siya sa opisina ni Rance na kumakain na ng pagkain na pina-order sa ibang empleyado. 1 hour and 45 minutes? Inis na tanong ng lalaki, na abala sa pagkain at hindi nililingon si Janice. Pasensya na po sir, wala po akong masakyan. Umulan po at wala akong payong. Hayaan mo na. Ibigay mo na lang kung kanino yung pagkain na yan, may lunch na ako. Matatapos na ako sa tagal mo. Napahinto si Rance sa pagsasalita. Nang makita si Janice na hinihingal pa, basa ang buhok, damit, at nakakover ang coat sa pagkain. Nakaramdam siya ng awa at guilt ngunit hindi niya yun pinahalata. Magpalit ka ng damit. May extra damit doon kay Rowena. Iwan mo na lang din ang pagkain dito, akin na yan. Binaba ni Janice ang paper bag at credit card sa lamesa. Pinagmasdan siya ni Rance na lumabas, binuksan pa nito ang bintana upang silipin kung saan pupunta si Janice. Huminto naman si Janice upang kumuha ng water sa water dispenser, ngunit wala namang tubig doon. Pansin ni Rance ang inis ng babae at tumingin siya sa tumbler niya na marami pang laman. Kinuha niya yun at lumabas upang kunwaring kukuha ng tubig. Ano ba naman yan? Wala na palang tubig dito sa floor natin, wala man lang nagsasabi. Pagrereklamo ni Rance sa tabi ni Janice na sinusuklay ang buhok niya. Ikukuha na lang kita ng tubig sa baba, sir. Napahinto si Janice nang iabot ni Rance ang tumbler nito. Sa isip-isip niya hindi talaga nawala ng utos ang lalaking ito. Nakangiti lamang siya at kinuha yon. Hahakbang na sana si Janice palayo nang magsalita si Rance. Uminom ka na lang dyan kung nauuhaw ka. Po? Nagtatakang tanong niya. Diba andito ka para kumuha ng tubig? Tapos walang tubig.
Kumuha ka na lang sa tumbler ko. Hindi na ho. Huwag ka nang magsalita, uminom ka na lang. Dahil ayaw na rin makapagtalo ni Janice, kumuha siya ng baso upang magsali ng tubig mula sa tumbler nito. Nagulat naman si Rance dahil hindi mismo sa tumbler niya uminom si Janice. Ba't kailangan mo pa ilagay sa baso? Nandidiri ka ba sa akin? Na-o-offend na tanong ni Rance at dali-dali namang umiling ang babae. Sir, hindi po. Baka lang ayaw mo, baka laway conscious ka. Di ba sinasabi mo? Naghalikan nga tayo dati. Kahit si Rance, nagulat sa sarili niyang sinabi. Nagkatitigan ng dalawa bago sabay na nag-iba ang tingin. Akin na yung tumbler ko. Tumalikod na si Rance at muling lumingon kay Janice. May kailangan ka pa po? Magalang nitong tanong sa kanya. Tingin mo ba lagi ako may kailangan sa'yo? Kumunot ang noo ni Janice, ngunit hindi na lang din sumagot. Kahit na sa isipan niya ay napakaraming pangangailangan ni Rance sa buhay. Kahit simpleng mga bagay inuutos sa kanya. Bumili ka na ba ng lunch mo? Hindi inaasahan ni Janice ang tanong ni Rance. Umiling na lamang siya. Hindi eh. Sobra-sobra ang in-order ko. Kumuha ka na lang sa office. Wag na nga po. Okay na po. Pagtanggi ni Janice dito. Kumuha ka na. Isipin mo na bayad ko na rin yan dahil naulanan ka dahil sa akin. Mahinang sambit ni Rance. Kahit na gusto niya talagang humingi ng tawad, yun na lamang ang kanyang nasabi. Sa bandang huli, wala nang nagawa si Janice at pumayag na lang siya dahil ayaw niya na makipag-usap pa kay Rance. Nang dumating ang gabi, hindi pa rin tumitila ang ulan. Walang masakyan si Janice. Na bus, wala rin siyang mabook na taxi. Nasa labas siya ng building at nagpapatila nang mapansin niya na pauwi na si Rance at lumiko papuntang parking lot. Iiba na sana siya ng tingin nang makita na merong isang lalaki ang bigla na lamang lumabas sa likod ng isang poste. Nagpalingalinga muna bago sumunod kay Rance sa parking lot. Hindi niya makita ang mukha ng lalaki dahil nakasuot ito ng sombrero at face mask. Binilis na ni Janice ang takbo kung saan nakita niya ang lalaking naglalabas ng balisong. Bago pa yun makalapit kay Rance, hinila niya na ang lalaki palayo at siniko ang braso upang tumalsik ang balisong na hawak. Napalingon si Rance ngunit wala naman siyang nakita. Hinila ni Janice ang buhok ng lalaki, ngunit nasipa siya nito palayo gamit ang ballpen na may kutsilyo sa dulo. Tinusok niya ito sa paa ng lalaki ngunit agad naman napadaing ang lalaki. At napansin ni Janice ang tattoo na infinite ng lalaki sa paa. May tao ba dyan? Nagtatakang tanong ni Rance at palapit na. Itinago ni Janice ang ballpen sa bulsa at hindi kumilos, kung saan sinuntok siya ng lalaki at saktong nakita yun ni Rance. Sinadya lamang ni Janice na magpasuntok dahil baka magtaka si Rance kung bakit magaling siya makipaglaban. Hoy! Sigaw ni Rance at binawian ng suntok ang misteryosong lalaki. Sinuntok naman siya pabalik ng lalaki at may dumaang motor upang sunduin yun. Hindi na nagawang habulin ni Rance ang lalaki dahil nakafocus na ang atensyon niya kay Janice na nakaupo sa sahig at nakasandal sa isang sasakyan. Okay ka lang ba? Patingin nga ng tama niya sa'yo. Nag-aalalang tanong ni Rance at hinawakan ng chin ni Janice. Napadaing si Janice at umiling. Sorry, titignan ko talaga. Ayos lang po ako, sir. Dumudugo yung labi mo. Halika na. Gagamutin kita sa sasakyan. Dahil sarado na ang klinik sa building. Idadaan din kita sa ospital mamaya. Ayos lang po ako, sir. Wala lang po ito. Ani Janice at tumayo na. Ngumiti siya kay Rance na hinawakan naman ang braso niya. Nagulat si Janice sa ginawa nito at nakaramdam ng pagkasabik sa hawak ng binata. Halika na. Hatid na kita pa uwi. Wala ka na nga masakyan, wala ka pang payong. Hindi sana si Janice. Kung hindi dahil sa kanyang misyon. Inalalayan siya ni Rance papasok ng sasakyan dahil madulas na sa parking lot. Saglit tuloy na alala ni Janice nang isurprise siya noon ni Rance at inalalayan din dahil tinakpan nito ang kanyang mga mata. Magkahawak ang kamay nila noon at may mga ngiti sa labi. Pagpasok ng kotse,
Binuksan ni Rance ang ilaw upang gamutin ang sugat ni Janice sa labi. Nakatitig lamang si Janice sa kanya at pilit na tinatanong sa sarili kung ba't biglang naging mabait sa kanya ang lalaki. Kahit kanina lamang ang sungit-sungit nito. Nag-iba agad siya ng tingin nang titigan siya ni Rance. Sana naman hindi magpasa bukas. Ano ba nangyari kanina? Mukhang hold-upper po, sir. Kinukuha po yung bag ko kanina. You don't have to say po sa akin. Tapos na ang shift mo. You are not my secretary anymore. You're Janice now. Ngumiti si Janice sa sinabi nito. Huwag mo rin akong bigyan ng peking ngiti mo. Kilala kita. Alam kong pakitang tao lang yan. Hindi napigilan ni Janice ang tawa sa sinabi ni Rance. Kahit ang lalaki natawa na rin. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa tawa ni Janice na ngayon niya lamang narinig ulit. Pansin mo pala yun? Natatawang tanong ni Janice. At si Rance naman, binuksan na ang makina ng sasakyan. Oo, parang wala naman tayong pinagsamahan. Tumatawang bulong ng lalaki at bigla na lang nanahimik. Kahit si Janice, hindi na nagsalita pa. Dumaan ang ilang minuto bago umandar ang sasakyan. Saka pala nakatira, iatid na kita. Sa Heather's apartment, salamat. Naging tahimik ang biyahe. At nagtagal din dahil sa traffic. Pasimpleng sinusulyapan ni Rance si Janice na kunwari titingin sa kabilang side ng daan, ngunit ang katotohanan, pinagmamasdan niya lang ang mukha nito. Nang mapansin ni Rance na nakatulog na ang babae, habang yakap ang sarili, hinubad niya ang coat at pinatong yun sa katawan nito. Nakaramdam siya ng lungkot. Nang maalala na sa tuwing nakakatulog noon si Janice sa sasakyan, kinukumutan niya ito at hinahalikan sa noo. Ngunit ngayon hindi niya magawa. Dahil sino ba naman siya? At bakit niya hahalikan ang ex-girlfriend niya? 2 oras ang lumipas, nakarating na sila sa apartment at tumila na rin ang ulan. Maraming salamat. Gusto mo bang umakyat muna at magkape? Oo. Nagulat si Janice na hindi man lang tumanggi si Rance sa offer niya. Dahil ini-expect niya susungitan siya nito o mahihiya. Talagang pumayag pa, no? Natatawang sambit niya, kaya natawa na rin ang lalaki. Pagpasok nila sa apartment, bumungad kay Rance ng maliit na space na tamang-tama lang para sa isang tao. Ang unang tinignan ni Rance kung may sapatos bang panlalaki sa gilid ng pinto. Mag-isa ka lang? Yes, maupo ka na lang. Be comfortable. Habang nagtitimpla ako dito. 20%. I know. 20% sugar. 2 kutsara ng Coffee Mate, di ba? 1 kutsarang kape? Patuloy ni Janice sa sinasabi ni Rance. Nagulat naman ang lalaki dahil hindi niya inaasahang naaalala pa nito ang kanyang preference sa kape. You remember? Of course. Mahinang sambit ni Janice. Naupo na si Rance sa sofa at napansin ang magandang painting na nakadisplay sa pader. Tumayo siya upang pagmasdan yun at manghang-mangha siya dahil kaparehas niya ang art style ng painting. Heto na ang kape. Napahinto naman si Janice nang mapansin na tinititigan ni Rance ang painting ng sarili niyang anak. Wow. Namamanghang sambit nito. Kung di lang mukhang bago ang canvas board, iisipin ko na gawa ko yan. Natatawang sambit nito at kinuha na ang kape sa kamay ni Janice. Saan mo nabili yan? Ang ganda ah. Sambit nito habang pinagmamasdan pa rin ang painting. Hindi ko na maalala kung saan, basta sa mall lang. Luis? Nagulat si Janice nang mabasa ni Rance ang signature ng anak sa ibaba ng painting. Base sa pirma, parang bata pa ang artist ito ah. Kahit sa pagkulay. Medyo magulo pa pero maganda. Practice pa kailangan niya. Ilang taon na kaya ang artist nito? Dugtong ni Rance at napatingin kay Janice. Hindi sumagot ang babae na kunwari hindi niya rin alam ang sagot. Ilang minuto pa ang lumipas ng kanilang pagkakape, saka nagdesisyon si Rance na umalis. Huwag ka pala mag-alala. Aalamin ko sa CCTV kung sino ang lalaking yan. At sisiguraduhin ko na hindi niya na ulit guguluhin na isang katulad mo o aabangan sa labas. Salamat, Sir Rance. Just Rance. I told you, tapos na ang shift mo. Hindi nagpaalam si Janice nang tumalikod na si Rance.
Kumaway lamang ang binata sa kanya habang nakatitig lang siya at pinagmamasdan nitong umalis. Nang makaalis na ang sasakyan ni Rance, pumasok na ng apartment si Janice. Inutusan niya ang kapwa agent na alamin ang tungkol sa lalaki na merong infinite symbol sa paa dahil baka isa lang sa mga kasamahan ng kalaban nila yon. Nakatanggap siya agad ng reply na bukas i-update siya patungkol doon. Kinuha ni Janice ang isang cellphone at nahiga sa kama. Tinawagan niya ang anak at sinagot naman ito agad ni Luis. "Mommy!" Natutuwang bati ni Luis at paulit-ulit na kumaway sa screen. Nakapantulog na damit na ang bata at nakahiga sa kama. Nakikita sa likod ni Luis si Yaya Minda na nililigpit ang mga laruan sa sahig. "I miss you so much, Mommy." "I miss you too, anak. Good boy ka ba dyan, ha? Baka lagi mong pinapainit ang ulo ni Yaya Minda. Kumakain ka ba on time?" "Mabait po ako, Mommy. Nagpunta nga po kami ni Yaya Minda sa park kanina. May bago po akong friends, si Chris, Tony at Lily. Siblings po sila na nakilala ko sa park. Ang happy nila, Mommy. Nalungkot po tuloy ako at wala ako siblings." Nagulat si Janice sa tanong ng anak at natawa. "Mommy, why are you laughing? Gusto ko rin ng siblings, Mommy." Lalo lamang tumawa si Janice dito. "Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo, parang laruan lang ang siblings para sa'yo. Gusto ko rin po ng kalaro. Gusto ko po mag-alaga ng babies next time, Mommy. Pag di ka po busy, mag-baby ka po." Hindi napigilan ni Janice ang malakas sa pagtawa at lalo lamang na-miss ang anak. "Kung andyan lang ako, baka kinurot na kitang bata ka." Tumawa na rin si Luis at nagkwento ng ibang mga bagay. Masaya namang nakinig si Janice sa kanyang anak hanggang sa matapos ito sa pagkukwento at natapos ang kanilang usapan. Excited na si Janice na matapos ang misyon upang makabalik na sa bahay at muling makasama ang kanyang anak. Kontento na rin siya sa nangyari ngayong araw dahil kahit papaano naging malapit sila ni Rance. Kinabukasan, nagising siya na masama ang pakiramdam. Mainit ang temperatura ng katawan ngunit pinilit niya pa ring pumasok. Pagdating niya sa opisina, nakita niya na bukas ang pinto ng office ni Rance at natanaw si Lola Carmen sa loob na nakita rin siya agad. "Ayan o, halika nga iha." Natutuwa ang sabi ni Lola Carmen at pumasok naman si Janice sa office. Saglit sila nagkatinginan ni Rance bago sabay na nag-iwas ang tingin sa isa't isa. "Poproblemahin mo pa ba na wala kang kasamang maglalakad sa aisle? Kunarya naman si Janice. 2 invitation ang kinuha ko, isa para sa'yo, isa para sa babaeng isasama mo, para kay Janice." Kumunot ang noo ni Janice sa sinabi ni Lola Carmen. "Ano po meron? Bakit po ako a-attend ng kasal? Sino po ikakasal?" "Anak ng amigo ko, ikakasal kasi sa susunod na linggo. Iniimbitahan si Rance, kaso ayaw niya naman, wala raw siyang partner. Pero ngayon, meron na." Tinuro siya mismo ni Lola Carmen. Nakakahiya naman po, hindi naman po ako kilala doon." "Kilala ka ng amigo ko, Janice. Huwag kang mag-alala. Ilang beses na rin kitang nakakwento sa kanya noon pa lang. Pumayag ka na at samahan mo ang apo ko. Please? Masaya naman yon. At para makapag-unwind ka na rin." Saglit na nag-isip si Janice bago tumango at ngumiti. Hindi inaasahan ni Rance ang pagpayag ni Janice. Pilit niyang tinatago ang kanyang ngiti sa labi. Samantalang tuwang-tuwa naman si Lola Carmen at binigay ang invitation kay Janice bago nagpaalam. Naiwan ang dalawa sa office at biglang naging awkward ang atmosphere. "Magpasensya mo na yung lola ko." "Ayos lang, sanay naman ako sa lola mo, no?" "Good morning po pala, sir. Punta na po ako sa office ko." Nang tumalikod siya, may napansing kakaiba si Rance. "Sandali, ayos ka lang ba? Parang ang tamlay mo." "Po?" Nagtatakang tanong ni Janice sa biglang tanong nito. "You good? Parang, teka, wait, may lagnat ka ba? Masama ba pakiramdam mo? Medyo namumuta ka rin." "Ayos lang po ako, wala po ito." "Dahil ba naulanan ka kahapon nung bumili ka ng lunch ko?" Nahihiya at nagigilty na tanong ni Rance. Dali-dali namang umiling si Janice. Ayaw niyang isisi kay Rance ang kanyang kapabayaan.
Di po, sir. Hindi po ito dahil doon. Hindi rin ganong masama pakiramdam ko. Pwede ka matulog sa sleeping quarters. O kaya naman, ibubuk na lang kita ng kotse pa uwi para makapagpahinga ka. Pwede rin kita ihatid. Di na po talaga kailangan. Kayang-kaya ko po sa sarili ko. Hindi naman po kasi ako masyadong nilalagnat. Kaya ko pa po. Punta na po ako sa office ko, sir. May asikasuhin pa po ako eh. May sasabihin pa sana si Rance. Ngunit dumiretso na si Janice sa kanyang opisina at nag-asikaso ng kanyang mga gawain. Samantala, hindi naman makapag-focus sa trabaho si Rance dahil sa pag-aalala kay Janice. Maya't maya niya binubuksan ng bintana at pasimpleng sinusulyapan ng babae. Kunwari hindi na lamang napapansin ni Janice ang ginagawa ni Rance. Kahit masama ang pakiramdam, natatawa pa rin siya dahil batid niya ang ginagawa nito. Habang abala, sa inaayos na folder, nakaramdam siya ng pagkirot sa kanyang ulo. At napahawak din siya sa kanyang sentido. Nanlaki naman ang mata ni Rance nang makita yon at lalo lamang itong nag-alala. Lumabas si Rance ng office, dala ang isang folder ng mga papeles, at lumapit kay Janice na kunwari, merong iuutos. I-xerox mo ang copy na to. Opo, sir. Tumayo na si Janice at kinuha ang folder kung saan naramdaman ni Rance na mainit ang kamay ni Janice. Ang init mo naman. Nag-aalala ang sambit nito at lumapit upang hawakan ng noo ng babae. Nagulat pa si Janice sa ginawa nito. Ayos lang po ako. Sa sleeping quarters ka na lang muna. Sir, ayos lang po ako. Hindi po ako pumasok para matulog. Kung ganon, dito ka na lang sa office mo at magpahinga. Huwag ka na munang gumawa ng kahit ano. Hindi ka kikilos, maupo ka lang at magpahinga. Hindi na nga nanlaban pa si Janice at hinayaang alalayan siya ni Rance paupo. Buong araw, hindi inutusan ni Rance si Janice. May ine-edit lamang si Janice sa computer. Ngunit ang mga patayu-tayong gawain ay si Rance na ang gumagawa. Pansin niya, napabalik-balik ang binata na mag-print ng kung ano-ano. At pag nasa loob naman ng office, pasulyap-sulyap sa kanya o pakuha-kuha ng tubig. Eto, nabaling ang atensyon ni Janice nang sumulpot na naman si Rance sa kanyang harapan. May dalang gamot, tubig at tinapay. Mag-snack ka muna. Uminom ka rin ng gamot mo. Hindi na siya hinintay magsalita ni Rance at umalis na rin ito at bumalik sa opisina. Nagtataka niya itong sinundan ng tingin at napangiti rin. Nang dumating ang gabi, nag-offer ulit si Rance na ihatid si Janice pa uwi. Nakatanggap naman ng text si Janice mula sa kanyang department na bakit ngayon wala pa rin siyang nare-report patungkol kay Rance. Hindi na lamang siya nag-reply. Dahil sa totoo lang, wala naman siya nakitang kakaiba sa lalaking ito. Nang pasimple niyang ihak ang laptop nito, wala naman siya nakita na illegal na gawaing ginagawa nito na posibleng makapagpabagsak kay Rance. Ang nakita niya nga ay mga charity at shelters kung saan nagdodonate ang lalaki ng pagkain, damit at pera. Binasa ni Janice ang huling mensahe ng kanyang boss na nagsasabing imposibleng perpektong tao si Rance. Kailangan makahanap ni Janice ng butas, kahit ano lang na pwedeng gawing issue. Ngunit may bahid pa rin ang katotohanan, tulad ng pagkakaroon ng anak. Kung meron bang tinatagong anak si Rance o kahit anong sikreto nito. Napakuyom ng kamao si Janice sa inis at napansin yun ng lalaki. Ayos ka lang ba? Ha? Oo, I think ibaba mo na lang ako sa tabi. May kikitain pa kasi ako. Gabi na at may sakit ka pa. Magaling na ako. Salamat nga pala kanina, Rance. Kahit ayaw ni Rance na ibaba si Janice sa kung saan lamang, pumayag na lang din siya. Nagpaalam si Janice sa kanya. At lumiko sa gilid habang pasimpleng sumusulyap sa kanyang likuran. Papasok sa madilim na eskinita. Doon na siya huminto. Lumabas ka na. Utos niya sa hindi niya nakikita ngayon, ngunit kanina niya pang napapansin na nakabuntot sa kanya. Ilang segundo lumabas ang dalawang babaeng nakasuot ng itim na polo at pants, at yun ang kanyang nakita. So ang misyon niyo, siguraduhin na magagawa ko ang misyon ko? Sarkastikong tanong ni Janice dahil alam niyang pinadala yun ng departamento niya. Ang misyon namin siguraduhin na hindi ka magtatraidor sa department. Hindi pinahalata ni Janice ang pagkagulat sa sinabi ng isang babae. Mukha ba akong
Kung di mo kaya ang misyon, bitawan mo na. Tumatakbo ang oras, Janice. Yan lang ang pinasasabi ni boss. Tumalikod na ang isang babae habang ang isa nakatitig lang sa kanya. Malapit ka ng palitan. Ibibigay na ni boss ang misyon na to sa iba. Huwag mong hintayin na i-pull out ka. Nagtataka na ang ilan kung ba't pumapalpa ka sa misyon mo ngayon. Hindi sumagot si Janice at hinintay na lamang na umalis ang dalawang babae bago nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pag-uwi niya, kinumusta niya agad ang anak at si Yaya Minda. Kung may napapansin ba sila na may sumusunod sa kanila o nagmamasid sa labas ng bahay at sinabi ng mga itong wala naman daw. Nag-text naman si Rance kay Janice na magpagaling siya at kinukuha na ng Lola Carmen nito ang address niya dahil ipapadeliver nito ang damit na susuotin niya sa kasal kung saan siya inimbitahan bilang partner ni Rance. Ilang araw ang lumipas, muling napapalapit ang loob ni Janice kay Rance at nagsisimula na naman siyang masanay sa paghatid dito sa kanya pauwi. At ang pagsasabay nila sa pagkain. At hindi na mabigat ang pinapagawa ng lalaki sa kanya sa opisina. Nang dumating ang araw ng kasal, sinundo siya ni Rance sa apartment. Ngayon na lamang ulit ito nakita si Janice na nakasuot ng dress, nakaayos ang buhok, at kakaiba ang make-up. Gandang-ganda siya sa babae, ngunit hindi naman niya ito masabi. Sabay silang dumating sa venue at sabay na naglakad patungo sa kanilang upuan. Nakaramdam ng lungkot si Janice dahil bago sila maghiwalay, napag-usapan nila noon ang kasal nila sa future. Kung sino ang iimbitahan, saan gaganapin at ano ang tema. Kaparehas ng kasal na kanilang nilalakaran ngayon, bilang abay, gusto rin nila na beach ang venue. Hindi man sila naglakad bilang bride at groom, at least magkasama sila bilang abay sa kasal na ito. Tuwang-tuwa naman si Lola Carmen, dahil magkasama, si Rance at si Janice sa mga oras na yon. Nang matapos ang kasal, nagsimula na ang kasiyahan. Naramdaman niya na merong palapit sa kanya at nang lumingon siya ay nakita niya si Rance na may daladalang bote ng vodka, 2 baso at tumbler niya. Napatawa si Janice at kinuha ang ilang dala ni Rance upang ipatong sa buhangin. Uminom ka pa rin naman, di ba? Tumango siya sa tanong nito. Oo nga pala. Low tolerance ka pala. Excuse me? Na-o-offend na tanong ni Janice at tinuro ang sarili. Tinawanan siya ni Rance at nagpatango-tango. Yup, ikaw. Low tolerance ka. You know, I remember. Uminom tayo ng anniversary natin. 2 shots pa lang, sobrang hilo ka na. Di yan totoo huwag kang sinungaling. Vivid kong naaalala yon. Ikaw ang huwag magsinungaling. Alam mo, ikaw tumahina uminom Naalala mo ba yung kaibigan mo na tinawagan ako kasi bagsak ka sa inuman niyo? Kailan yan? Noong napahinto si Janice ng takpan ni Rance ang bibig niya at sabay silang natawa kahit halatang nahihiya si Rance at ayaw ng pag-usapan pa ang bagay na yon. Tinulak niya palayo ang lalaki na pabirong tinatakpan ng tenga. Bakit? Ngayon naman ayaw mo marinig. Ayan ang time na may hindi tayo pagkakaintindihan tapos nakapag-inuman ka sa friends mo tas umiyak ka. Shh! Huwag mo na ulitin yan. Malakas na tumawa si Janice sa reaksyon ng lalaki. Napilit inaabot ang tenga upang takpan. Napahiga ang dalawa sa buhanginan at hindi sinasadyang maibabawan ni Rance si Janice. Nagulat sila nang mangyari yon. Nagkatitigan ngunit nabaling ang atensyon nila nang biglang lumakas ang alon papalapit sa kanila. Tayo! Tayo! Natatarantang sigaw ni Janice at nakangisi naman si Rance na may pinaplano. Rance, tayo! No? Tayo! Natatarantang saad ni Janice ngunit tinatawanan lang siya ng lalaki. Nang malapit na ang alon sa kanila, ginamit ni Janice ang buong lakas. Sinipa niya ang tuhod ni Rance at siniko ang dibdib nito, kung saan bumagsak si Rance sa kanyang tabi. Dali-daling tumayo si Janice at tatakbo na sana, nang hilahin ng lalaki ang kanyang paa kaya natumba na naman siya. Sisipain niya sana ang binata ngunit naabutan na sila ng alon. Napasigaw si Janice at tumatawa naman si Rance. Hinila siya nito palapit upang hindi madala ng malakas na alon. Niyakap niya ang balikat ni Janice at hinawakan ng babae sa kamay nito na parang masaya silang magkarelasyon. Mula sa malayo, pinapanood sila ng mga tao. Nakangiti lang si Lola Carmen. Sa dalawa,
Nang bumalik na ang tubig sa dagat, nagkatitigan si Rans at Janice. Hindi napigilan ng lalaki ang bugso ng damdamin at akmang hahalikan sana ang babae. Pero nagulat si Janice sa gagawin nito at umatras. Yung vodka, ani Janice at tinuro ang bote ng alak na inaalon na sa malayo. Bigla namang lumakas ang simoy ng hangin at napayakap siya sa sarili. Diyan ka lang, ikukuha kita siglit ng towel. Nag-aalalang sambit ni Rans at tumayo. Pinagmasdan siya ni Janice na tumakbo palayo at sa pagtakbo ng lalaki na tapilok pa ito. Tinawanan ni Janice si Rans na naiinis at nahihiya siyang nilingon. Nagkunwari na lamang si Janice na hindi siya tumatawa. Sa paglayo ni Rans, naalala niya bigla ang pinangako niya sa anak na dadalhin niya ito sa beach ngayong taon. Bigla na lamang pumasok sa isip niya kung ano kayang posibleng maging reaksyon ni Luis kapag nalaman niyang may anak sila. At ano kayang mararamdaman ng kanilang anak kapag nalaman nitong may papa ito? Natatakot siyang magalit si Rans. Dahil alam niyang yun naman ang mararamdaman ng binata. Ang hindi niya lamang sigurado kung magtatangka bang kunin ni Rans si Luis, lalo na kapag nalaman nito na isa siyang secret agent at delikado ang trabaho niya para sa anak. Masaya at kontento si Janice sa buhay. Ngunit merong bumubulong sa kanyang isipan na may posibilidad pang mabuo ang kanilang pamilya. May posibilidad pa na magkaroon ng ama si Luis at posibleng magkabalikan silang dalawa ni Rans. Nang dumating ang gabi, nagkaraoke at nag-inuman ang lahat. Nakisalo sa kasiyahan si Janice at nagduet pa sila sa iisang kanta ni Rans. Nang biglang, may tumawag na unknown number sa cellphone niya. Kabisado niyang number iyon ni Yaya Minda. Excuse me. Sambit niya at binigay ang mikropono kay Rans. Naglakad siya palayo upang sagutin ang tawag. Yaya Minda, ano pong? Ma'am, sinugod ko po sa ospital si Luis. Ano? Bakit? Ma'am, nilalagdat po kasi siya kahapon pa. Talaga pong wala na siyang lakas. Saan ba sa na location? Pupunta ako. Ayos naman ba yung anak ko ngayon? Opo ma'am, pero tulog po siya eh. Hindi nakampante si Janice at kailangan niyang makita si Luis. Naluluha niyang binaba ang cellphone at paglingon ay nakita niya sa likuran si Rans na nakakunot ang noo. Wala siyang pakialam kung narinig ni Rans ang sinabi niya. Nilagpasan niya lamang ito at dali-daling pumasok sa designated room niya upang kunin ang ilang gamit habang nagtatakang nakasunod sa kanya ang lalaki. Janice, ayos ka lang ba? Alis ka na agad? Ba't nagmamadali ka? Hindi siya sinagot ni Janice na abala lang sa pagliligpit ng gamit at nagpipigil ng luha. Janice. Hinawakan ni Rans ang braso ng babae at pinaharap sa kanya. Hindi na napigilan ni Janice ang luha na kusang bumagsak. Lumambot ang puso ni Rans na kahit hindi niya naiintindihan ang nangyayari, tila labis ang awang naramdaman niya para dito. Bakit? Anong meron? Ba't ka umiiyak? Napahinto siya nang mahigpit siyang yakapin ni Janice. Yumakap din siya pabalik dito. Si Luis. Sino? Sino Luis? Ang anak ko. Nasa ospital siya at may lagnat. Gusto ko siyang puntahan. Nag-aalala ako sa kanya. Halika na. Ihatid kita sa ospital. Pupuntahan natin yung anak mo. Kukunin ko lang ang susi ng sasakyan ko. Mabilis sa sambit ni Rans. Kahit na nagulat siya na merong anak si Janice, hindi na muna siya nagtanong pa. Ang focus niya ngayon, madala si Janice sa ospital. Mabilis na pinasibad ni Rans ang sasakyan hanggang makarating sila sa nasabing ospital. Tumakbo na ang babae papasok sa silid ng bata. Ma'am! Natutuwang bati ni Yaya Minda. Yaya, kamusta na po si Luis? Nag-aalalang tanong ni Janice at nilapitan ng natutulog na anak. Hinawakan niya ang noo at gilid ng leeg nito. Bumaba na po yung temperatura niya. Nagising na po siya kanina, ma'am, at hinahanap ka. Pasensya na po sa abala. Yaya naman. Ba't ngayon mo lang ako tinawagan kung saka nasa ospital na si Luis? Naiinis niyang tanong. Tinatawagan po kita sa isa mong number, hindi mo po sinasagot. Kaya napilitan na po akong tumawag sa isa mong number for emergency. Pasensya na po, ma'am. Naalala ni Janice. Sa sobrang busy niya, hindi niya nga pala nagagamit ang isa niyang cellphone na iniwan niya pa sa apartment. Oo nga po pala, pasensya na po, Yaya. Salamat po at naagapan at nadala agad si Luis dito. Ma'am, lalabas lang po ako sandali. Na magising po si Luis kanina, naghahanap din po siya ng tinapay.
Bibili lang ako. May ipapasabihin po ba kayo, ma'am? Wala po. Salamat ulit, Yaya. Kahit mag-dinner ka muna sa labas, ako na muna magbabantay kay Luis. Maraming salamat po. Paglabas ni Yaya Minda, tinitigan niya si Rans. Napansin naman ito ni Janice. Kita niya ang pagtataka nito. Pansin naman ni Yaya Minda ang pagkakahawig ng hindi kilalang lalaki at ni Luis, ngunit hindi na lamang siya nagsalita. Andito na si Mommy. Bulong ni Janice at tinalikan sa noo si Luis. Janice, hindi mo nabanggit na may anak ka na pala. Doon naman siya napalunok at hindi alam ang isasagot. Oo. Di naman kasi napag-uusapan. Saka ilang taon na rin na lumipas. Ba't di mo sinabi sa akin? Kalmadong tanong ni Rans at mahinang natawa si Janice. Paano ko naman sasabihin sa'yo? Bigla ko nalang bababanggitin na may anak na ako. Ba't di mo sinabi sa akin na may anak tayo? Tila ba tumigil ang oras ni Janice sa tanong ni Rans? Hindi niya magawang lumingon sa lalaki. Hindi mo anak. Janice, alam ko anak ko ang batang yan. Nararamdaman ko. At alam ko na ako ang ama niya. Kitang-kita ko ang resemblance naming dalawa. Painting niya ba yung nasa apartment mo? Kuhang-kuha niya pati ang talent ko. Hindi mo siya anak. Lumakas na ang boses ni Janice sa inis, ngunit pilit niyang pinakalma ang sarili. Ako ang nagpalaki sa kanya. Oo, kasi choice mo yon. Nakipaghiwalay ka sa akin. Hindi mo pa pinaalam na nagdadalang tao ka. Kasi hindi ko alam na buntis ako na maghiwalay tayong dalawa. Pero hindi mo pa rin sinabi sa akin na buntis ka. Nang malaman mo. Paano ko sasabihin? Kahihiwalay pa lang natin, engaged ka na. Sigaw ni Janice sa pagkakataong yon. Arranged marriage lang yun. Alam mo naman na mahal kita para ipagpalit kita agad-agad. Sa 8 taon, pilit kitang tinagos sa nakaraan ko tas bigla kang susulpot sa harapan ko at mag-a-apply sa trabaho. Ngayon malalaman ko na lang, may anak na tayo. 8 taon ako naging walang kwentang ama at naging isang absent father. Anong gusto mo ngayon? Kukunin mo si Luis? Gaganti ka? Hindi mo makukuha ang anak ko sa akin. Pinalaki ko siya. Inalagaan ko siya at hindi mo siya malalayo sa akin. Galit na sambit ni Janice. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Rans. Anong sinabi mo? Hindi ko kukunin ng bata sa'yo, Janice. Hindi ako ganong klaseng lalaki. Hindi ko siya ilalayo sa'yo. Dahil ako ang sasama sa inyo. Ako ang lalapit. Nagulat si Janice sa sinabi nito. Ano? Gusto ko makipagbalikan, Janice. Hindi ko to sinasabi dahil alam ko may anak na tayo. Hindi lang to para sa bata. Janice, mahal kita. Mahal pa rin kita. Alam ko mahal mo pa rin ako. Hindi na kita mahal, Rans. Pagsisinungaling ni Janice, umiling naman ang lalaki dahil hindi siya naniniwala sa sinasabi nito. Janice, bigyan mo ako ng pagkakataon na maging mabuting nobyo, na maging mabuting asawa sa'yo at ama para kay Luis. Janice, buuin natin ang pamilya natin. Tuparin natin ang mga pangarap natin. Tanggapin mo ulit ako. Ayoko. Hindi pwede. Hindi yan mangyayari. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Salamat sa tulong mo ngayong gabi. Pwede ka nang umalis, Rans. Janice. Umalis ka na. Pakiusap, ayoko mo nang pag-usapan to. Pagod ako. Pagod na ako. At hindi mo alam yung sinasabi mo. Hindi mo naiintindihan yung sitwasyon mo at sitwasyon ko. Pilit na kitang tinanggal sa buhay ko noon. At yun ulit ang gagawin ko sa'yo ngayon. Napalunok si Janice sa sarili niyang sinabi. Alam niyang masakit ang mga ito. Kung tinapon mo ako noon, itatapon mo rin ba ako ngayon? Malungkot na tanong ni Rans kaya tumango siya. Kung nagawa kitang bitawan noon, sa tingin mo ba hahawakan kita ngayon? Bakit ko gagawin yon? Umahal talaga kita, hindi kita bibitawan, Rans. Ganun lang yon. Sana magkaroon ka ng respeto sa sarili mo pag pinapaalis ka. Matuto kang lumayo. Wala akong pakialam sa self-respect, Janice. Ikaw ang gusto ko. Mag-usap ulit tayo sa susunod. Sa ngayon, masaya ako nakatulong sa inyo. Kausapin mo kung kailan mo gusto. Maghihintay ako sa tawag mo, Janice. Handa akong bumalik sa buhay mo. Handa akong maging asawa ka, maging ama ng anak natin. Mahal na mahal pa rin kita. Alam kong alam mo yan. Alam kong hindi ka manhid, Janice. Rans, please umalis ka na muna. Tumalikod na si Rans at nakinig kay Janice.
Ilang araw ang lumipas, hindi na siya bumalik pa sa kumpanya ng lalaki. Nakalabas na rin sa ospital si Luis. Nakatanggap si Janice ng tawag mula sa kanyang boss, kaya't nagtungo agad siya doon. Pagpasok niya palang pinagmamasdan na siya ng kasamaang agent. Ang iba'y bumubulong ngunit hindi na lamang niya pinansin. Sumaludo siya pagpasok sa opisina ni Mr. Santos. Binaba ang badge na hawak at envelope sa lamesa. Sir, magre-resign na po ako. Kaya pala hindi ka mahanap na makakasira sa reputasyon ni Rance. Dahil ikaw pala yon. Ikaw at ang anak mo. Nagulat siya sa sinabi nito ngunit tinago niya ang kanyang emosyon. Hinarap ni Mr. Santos ang laptop kay Janice upang makita ang mga articles online na may lihim na anak ang bilyonaryong si Rance. Ilabas niyo ang pangalan ng anak ko. At ilalabas ko lahat ng baho ng department na to. Hindi ako nagbabanta. Nangangako ako. Madiing sambit ni Janice at lumabas ng opisina kahit na tinatawag ni Mr. Santos ang kanyang pangalan. Napatingin siya sa telebisyon. Nakita niya ang pagkakaroon ng press conference ni Rance. Sumilip siya sa bintana at nakita ang sasakyan ng agent na nagmamadaling umalis. Napansin niya rin ang pamilyar na pulang sasakyan. Kung saan doon pumasok si Danny, ang kapatid ni Rance. Nakaramdam siya ng hindi magandang bagay. Sinubukan niyang tawagan ng lalaki, ngunit hindi naman ito sinasagot ang tawag. Nagmamadali siyang pumunta ng conference hall at nasa labas pa lamang siya ng venue na makarinig ng putukan ng baril. Hinila niya ang baril sa bewang at binaril ang pinto upang bumukas ito at makalabas ng mga taong natrap sa loob. Nagtakbuhan ng mga tao palabas, samantalang siya nakipagsiksika naman sa paulit-ulit na pagbangga ng mga tao sa kanya. Sinigaw niya ang pangalan ni Rance. Nang makasalubong ang mga armadong hindi kilalang lalaki, napilitan siya labanan yon. Nagulat siya na makitang may isang lalaking duguan at nakahiga sa ibabaw ng stage. Tumulo ang kanyang luha dahil inakala niyang si Rance yon. Rance? Nagulat siya na may humilas sa kanya dahil hindi niya napansin na may kalaban sa kanyang gilid. Janice! Nagtataka siyang lumingon sa lalaki na kahawak sa braso niya. Si Rance yun. May tama ngunit buhay na buhay. Akmang yayakapin niya sana si Rance ngunit sinipa nito ang kalapit na kalaban. At nang matumba yun, bumalik siya kay Janice upang bigyan ng yakap. Rance, akala ko may nangyaring masama sa'yo. Ayos lang ako. Walang nangyaring masama sa akin. Buhay na buhay ako. At iyong-iyo pa rin ako, Janice. Halika na. Tulungan muna natin ang iba at umalis tayo dito. Pakiramdam ni Janice na buhayan siya sa sinabi ni Rance. Kaya't nagtulungan ng dalawa upang mahuli ang mga armadong lalaki at magtawag ng emergency kung saan napag-alaman ni Rance na ang kapatid niya ang nagtatangkas sa buhay niya at nagbabalak na sirain ang kanyang reputasyon. Kailangan mo rin magamot. Napahinto si Rance sa paglalakad nang hindi napigilan ni Janice ang sarili at hinalikan siya. Binalik ni Rance ang halik at binuhat pa si Janice. I love you, Janice. I love you so, so, so much. Naluluhang ngumiti ang babae at hinawakan ang kamay nito. Ito ang trabaho ko. Ito ang dahilan kung ba't kita iniwan noon. Dahil natatakot ako. Natatakot ako na madamay ka sa gulong meron ako. Natatakot ako na madamay kayo ni Luis. Pamilya mo kami. Gusto ko madamay. Gusto kong masama sa lahat ng ginagawa mo. Handa ako maranasan lahat ng bagay para sa'yo. Poprotektahan ko kayo ng anak ko, Janice. Ng anak nating dalawa. Diyos ko. Hindi ko maisip kung gaano kahirap magpalaki ng bata mag-isa. Pasensya na at wala ako sa tabi mo. Umalis na ako sa trabaho ko, Rance. Tapos na ako bilang isang agent. Gusto ko na maging isang butihing ina at butihing asawa sa'yo. Ilang araw ang lumipas. Nagbakasyon sila sa beach kasama si Lola Carmen at Luis. Mami, akala ko po ba wala akong daddy? Naguguluhang tanong ni Luis at ngumiti naman siya. Dahil sa una hindi niya alam ang sasabihin. Tinuro niya si Rance na hinihintay silang pumasok sa resort. Siya po ang daddy ko? Pasensya na baby kasi naglay si mommy. Tapos may granny din po ako? Alam mo, super excited na si granny na makita ka. Tapos alam mo ba si daddy mo, sobrang galing niya mag-painting. Pwede niyo akong turuan together. Pwede po tayo mag-paint together. Tuwang-tuwang sabi ni Luis at tinawakan ni Janice ang kamay.
Sabay silang naglakad palapit kay Rance na hindi na makapaghintay na mayakap ang kanyang anak. Hello, Luis? Sabi po ni Mami magaling ka din mag-painting? Nagulat si Janice sa trance sa diretsong tanong ng kanilang anak, kaya sabay silang natawa. Oo naman. Sa akin mo nakuha yung talent na yan for sure. Proud na sambit ni Rance at binuksan ang kanyang bisig upang lumapit si Luis. Hug mo si Daddy oh. It's okay. I'm your dad. Oo nga anak. It's your dad. Sige na. Hindi napigilan ni Rance ang pagiging emosyonal nang niyakap siya ng anak. Kaya binuhat niya ito. Pinagmamasdan naman sila ni Janice habang nakangiti. Napansin niya na may binulong si Luis kay Rance at sabay na tumingin ng mag-ama sa kanya. Sa pagkakataong ito ngayon niya nakita ang pagkakahawig ng dalawa. Hoy, pinag-uusapan niyo ba ako? Ano yan ha? Tumakbo si Rance buhat-buhat si Luis habang palingon-lingon na mag-ama kay Janice. Hoy, bakit? Father and son secret. Sigaw ni Rance at natapilok na naman sa pagtakbo. Dahilan kung ba tumawa lalo si Luis. Kayong dalawa talaga ha? Dahan-dahan niyang binaba si Luis at tumakbo ang bata palapit kay Janice. Naghawak kamay ang dalawa habang hinahabol ni Rance. I love you, Janice. Nakangiting sambit ni Rance nang maabutan niya ang mga ito. Hinalikan niya si Janice sa pisngi. Bago naman inapakan ng babae ang kanyang paa, kaya napahiyaw siya. Lumapit si Janice kay Luis at binitbit niya ang anak dahil hinahabol na naman sila ni Rance. Hindi makapaniwala si Janice na ang saya-saya ni Luis ngayon. At nagkaroon siya ng pagkakataon na mabuo ang kanyang pamilya. Kasama ang anak niyang si Luis at ang nobyo, na malapit niya na maging asawa. Tinalikuran man niya noon si Rance dahil sa trabaho. Ngayon handa na siya ibigay ang lahat para sa kanyang mga minamahal. Bibigyan niya ito ng isang buong pamilya. Masaya siya sa payapang buhay at pagmamahala na pinagsasaluhan nila ngayon. At handa siyang magsakripisyo para sa kanilang pamilya hanggang umabot sa dulo. The end.